ang Ombudsman, Office of the Ombudsman. At mga kababayan, naku po, eto, si Boss Jinggoy, mukhang hindi sip. Oo, mukhang hindi sip si Boss Jinggoy. Pakinggan niyo po mga kababayan, yung press conference nito pong si Miko Clavano. That the Senate Secretariat has received. Alright. Good morning, everybody. Good afternoon, everyone. I have two announcements for today. First, I would like to announce that the Senate Secretariat has received the order of preventive suspension of Sergeant at Arms Mau Aplasca, as well as the subpoena for. Wala pala kayo mga Senate no? Sabi nila Alan Peter Cayetano, hindi papayagan na masuspende si Aplasca. Oh. Ayan, suspendido talaga mga bossing. 6 na buwan, walang sweldo. Doon sa mga umudyok o sa mga nag-utos, kung mayroon man kay Aplasca na magpaputok, palamunin nyo ang pamilya niyan, ha? Kayo ang sanhi at dahilan kung meron man na nag-utos sa kanya kung bakit mawawalan ng sweldo at mawawalan ng 6 na buwan na trabaho si Aplasca. The footage of the CCTV for May 13 and the events that followed the incident. For my second announcement, Ayan the na. Office of the Ombudsman confirms that our office has officially received a copy of the resolution from the Department of Justice, National Prosecution Service, regarding NPS docket number XVI-INV 26A00003. The resolution comes from a comprehensive preliminary investigation initiated by a complaint lodged by the National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works, and Bid Rigging Task Force. In general, the investigation centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025. The primary respondents named Andali. The primary respondents name in the resolution of the DOJ include Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, Aray! Kasama talaga si Jinggoy Estrada sa mga hindi pusip, mga kababayan. former Secretary Manuel M. Bonoan, late former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral, former USEC Roberto R. Bernardo, Gerard Opulencia, DPWH National Capital Region Regional Director, Henry C. Alcantara, DPWH District Engineer, Region 3, Bulacan 1st District Engineering Office, Bong Dinglasan, Denril Cesar S. Cortuna, Assistant District Engineer, North Manila, Manny B. Bulosan, District Engineer, South Manila, Arturo L. Gonzalez Jr., and several John and Jane Does. The preliminary investigation accumulated exhaustive evidence, including legislative records, position description forms, and sworn transcripts from the Senate Blue Ribbon Committee hearings held on the. Biruin mo, Sinubuk-subukan pa ni Marcoleta na iiwas si Jinggoy Estrada na para sabihin na, ship ka na. Ngayon, yari na naman si Jinggoy Estrada, mga kababayan. Mapapabalita na naman po na magkakaduguan, no? Magkakaduguan ng, ano ba? Alam ko na isasagot nyo dyan kung ano magkakaduguan. Hindi ko na itutuloy. Tuloy. November 14, 2025, which detailed illicit maneuvers and alleged 30% cuts surrounding regional flood control projects. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows.
Oh, shout out kay Sir Chris Angel. Oh, nandiyan na din. At sino pa? Si pambansang nanay survivor nandiyan na din. The panel systematically evaluated the roles of each key respondent in the distribution and illegal acquisition of public funds. Notably, the panel recognized the strategic integration of critical insider testimonies. Also, respondents Roberto R. Bernardo, Gerard B. Ocolencia, and Henry C. Alcantara were formally granted coverage under the DOJ's Witness Protection, Security, and Benefit Program, Wow. pursuant to Republic Act number 6981, as their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme. Ano naman daw po ang sagot, mga kababayan, no, ng Senate President, no, na si Alan Peter Cayetano patungkol para dito kay Jinggoy Estrada? Kasi syempre ho, mga bossing, baka magtago at gamitin din ni Jinggoy Estrada yung Senado para kanlungin siya, kagaya nung kay Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Kung paano pinrotektahan ni Alan Peter Cayetano at ng ibang mga senador si Bato de la Rosa, ganun din ba ang matatanggap o makukuha ni Jinggoy Estrada? Dito po sa Senate, pakinggan niyo po ang sagot ni Alan Peter Cayetano dito, mga bossing. Tinitiyak ko mahe-hurt, no, si Jinggoy sa sasabihin po ni Alan Peter Cayetano. Paano kung hulihin si Jinggoy? Napanood niyo sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. Are you Oh, it will take time pa daw pa. Paano, sabi ng reporter, paano kung hulihin si Jinggoy, SP? Ano po? Kumbaga, ano ang gagawin ninyo? Oh, sabi ni Alan Peter Cayetano, it will take time pa. Okay? Pero kapag ka nangyari na yon, ano po ang gagawin, sir? willing to protect Jinggoy rin po, sir? Ang layo, local court yung kay Jinggoy international yung Ako po, talikuran, igilid muna natin yung kay Bato de la Rosa na international court na sinasabi ho ni Alan Peter Cayetano. Ilagay mo natin sa Gedli. Mukhang ibibigay, ipapakulong agad itong si Jinggoy Estrada kapag ka ano. Yan po yung basa ko doon sa kanyang pagkakasagot. Ang layo kasi yung kay Bato de la Rosa, international daw ho, base kay Alan Peter Cayetano. At etong kay Jinggoy, local court ho ito. So, ibig sabihin, gagalangin. At kapag ka 6 na taon pataas ang posible na magiging kulong, pwedeng arestuhin doon sa loob ng Senado, mga kababayan. Pihado po kapag ka narinig ni Jinggoy Estrada to, magtatampo ito kay SP, ano ho? Mga bossing,